Nananatiling questionable ang ayuda sa kapos. Ang kita programa o AKAP ng DSWD kahit na may pondo na ito mula sa 2025 national budget. Sa pagdinig sa Senado ay lumutang na hanggang ngayon ay wala pa rin itong guidelines. Ang buong detalye mula kay Troy Gomez. Taong 2024 ay nasa halos 5 milyong Pilipino ang nakabenepisyo sa ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Pero nang tinanong sa pagdinig sa Senado sa kung sino-sino ang nakatanggap ay wala namang maibigay na listahan o pangalan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inamin ni DSWD Undersecretary Fatima Dimaporo na wala silang hawak na listahan at ang mga benepisyaryo ng ayuda ay batay lamang sa assumptions. But they have no list. So where did you get the list for? They don't have a list, but they have assumptions. They Madam have? Chair. Assumptions. We're But basing it on their assumptions assumptions. from the PSA, these are percentages and statistics. These aren't real people. Ayon sa DSWD, ang nakakabenepisyo sa AKAP na aabot sa 10,000 pisong ayuda ay iyong mga kumikita ng mas mababa sa minimum wage. Pero si Senadora Amy Marcos ay hindi kampante sa kung sino ang nagrekomenda o pumipili ng benepisyaryo dahil wala namang guidelines. Dito inamin ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit na kahit sino mang politiko ay maaaring magsumite ng pangalan ng benepisyaryo. Anyone includes the politicians that the COMELEC has banned. Yes, So, it can we have include. no list in our possession, whether with DOLE or NEDA, walang listahan. Sino si anyone? It can include the politicians. At the end of the day, Your The Honor, politicians can also give the list. yeah, anyone, the government agencies, local chief executives, or legislators. Tumbok ng Senadora ay kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa ring karagdagang guidelines ang AKAP na may conditional implementation matapos i-veto ng Pangulo sa 2025 budget. Kaugnay nito ay nakatenga pa rin ang hiling ng DSWD sa COMELEC na bigyan ng exemption ng AKAP sa election ban. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, nasa 12 bilyong piso ang hinihinging exemption para sa AKAP ng DSWD para sa election ban. But on January 16, 2025, another letter was received by yours truly. This time, this is a supplement to the original request, again containing a request for exemption of AKAP, and the amount this time is 12,633,600,000. As of this time, Madam Chair, I have not acted on such a request, simply because I am waiting for the guidelines as committed. Dahil sa kawalan ng guidelines at laki ng pondo para sa exemption ng AKAP sa election ban ay ikinababahala ni dating Associate Justice Antonio Carpio na ito ay maabuso ng mga politiko lalo na ng mga kongresista. Suwestyon ni Carpio na gawin itong transparent kung saan dapat nakalathala sa website ang pangalan ng benepisyaryo, magkano ang tinanggap at sino ang nagrekomenda. Iginit ni Carpio na bagamat di bawal na magrekomenda ang mga mambabatas, pero kung mayorya ng mga rekomendasyon ay galing sa mga kongresista, ay questionable na ito. And if they don't follow the recommendation of the congressman, only let's say 20-25%, I think that's fair enough na you are taking into account the recommendations of everybody. Pero pag majority are recommendees of congressmen, may problema tayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.